masamang epekto ng kayamanan sa tao ay yung pagiging mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Kasi po, madalas po yung mga taong mayayaman na wawalang bahala na nila yung mga taong nasa paligid po nila. Ang masamang epekto ng kayamanan sa tao, sa tingin ko, nagiging mapagmataas, saka parang feeling nila sila na yung makapangyarihan, lahat gusto kaya nilang gawin sa tao, mapagmaliit, gusto nila sila lang yung masusunod kasi syempre makapangyarihan sila. Ang tingin ko po, ang nagiging masamang epekto ng kayamanan sa tao ay unang-una, pagbabago ng ugali. Meron nga pong mayaman na pero nagiging sakim pa rin. Pero depende pa rin po sa tao. Yun lang po ang nakikita kong problema. Ang tingin ko, ang nagiging epekto ng kayamanan sa isang tao ay nagiging ganid po ito. Kasi based on my experience, kahit magkakapatid po, yan, kapag usapang pera ho, talagang walang kapatid-kapatid, ganyan. Tsaka yung naglalamangan ho, yan, tapos nagiging makasarili. Maraming tao na gumagamit ng yaman sa paggawa ng hindi tama, sa nagkakaroon silang mga hindi tamang gawain. Imbis na tumulong sa kapwa, ginagamit yung yaman sa hindi magandang hindi magandang gawain ba. Dapat ang yaman, pag nagkakaroon tayo, gamitin natin sa tamang pamaraan, hindi sa pagmalabi sa kapwa. Mesopotamian shekels. Ito ang unang form of currency na ginamit 5,000 years ago. Ang paper money ay unang ginamit ng mga mayayamang negosyante at government officials sa China. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong digital currencies na hindi na kinakailangan ng coins o paper money. Kung Biblia ang tatanungin, may masama bang epekto ang kayamanan sa tao? Kung minsan yung pera at saka yung kayamanan, nakakapagpakalimot sa Diyos yun eh. Nakakalimutan ng tao ang Diyos. Kaya nung manalangin si Agur, ganito ang panalangin niya. Pakinggan mo sa Kawikaan. 37. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Sabi ni Agur, dalawa lang ang hiling ko sa iyo, Panginoon. Ilayo mo ako sa walang kabuluhan, sa mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng masyadong kahirapan o karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo lang ako nung kailangan ko kasi baka pag nabusog ako, magkaila ako, kalimutan na kita at magsabing sino ang Panginoon. O baka kung maging dukha naman ako, maging magnanakaw naman ako. Kaya, ang panalangin ni Agur napakaganda, kapatid, na alam niya kasi mayroong mga tao pagka nabusog na, mayaman na, marami ng pag-aari sa buhay, nakakalimutan na nila ang Diyos eh. Maraming ganon. Kaya yung salapi kasi, alam mo, nagsisinsay yan eh, yung salapi, pinanggagalingan niya ng pagkasinsay. Basahin natin ang 6 Gs. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Maliwanag yon. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng mga maraming kasamaan at pag ninanasa ng iba, nasisinsay sila, naliligaw sila sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nakakalimot yung iba dahil sa pera.